Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatuto ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyong lahat, lalo na sa mga avid listeners ng inyong programa sa YouTube. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Charles. Isa po ako sa mga avid fan at silent reader ninyo. Sana po ay magustuhan ninyo ang aking karanasan sa aking pinag-OJT-han. Isa sa mga rotation namin bilang intern ang mag-OJT sa isang psychiatric facility, hospital, na kinontrata ng school upang magsilbing training ground sa aming mga estudyante pa lamang at magkaroon kami ng sapat na kaalaman at ideya sa papasukin naming field kapag kami ay graduate. Ang school namin ay nakakontrata sa isa sa mga kilalang psychiatric hospital sa NCR. Ito ay sikat sapagkat naalagaan ng mga pasyente dito at natututukan sila hindi gaya sa ibang facility at hospital. Papadudot 4 kaming magkakaklase ang magkakasama sa nasabing psychiatric facility. Ako, si Franco, Manilyn at si Betchay na hindi ko masyadong kaklose dahil parang may sarili itong mundo. Natatandaan ko unang araw namin ay orientation at nagkaroon na rin kami ng chance na makita ang mga pasyente at makita ang mga ginagawa ng aming kasamahang interns galing sa ibang school. Sinabi rin ng head namin ang mga hindi dapat gawin, mga hindi dapat sabihin sa pasyente, lalo na ang pag-iingat dahil maraming beses na di umano ay nasaksak ng pasyente ang dating interns at ilang mga nagtatrabaho dito dahil sa kapabayaan sa gamit. Papadudot mabilis kaming nakapag-adjust nila Franco, Manilyn at Betchay sa ginagawa sa ospital dahil kaparehas lang naman ito ng ginagawa namin sa ibang mga hospital na pinag-OJT-han namin. Sina Franco at Manilyn ay ang aking mga kaklase na kasama sa hospital habang si Betchay ang kaklase lang namin sa ilang subjects noon. Samantala, noong pangatlong linggo namin ay nagkaroon kami ng tsansa na interviewin ang isa sa mga pinakamatagal na pasyente sa hospital. Siya ay si Ate Gianna. Bago kami magkaroon ng tsansa na interviewin siya, ay binigyan kami ng head namin sa kung ano ang rason kung bakit siya nasa facility at ano ang mga salitang dapat na hindi banggitin sa kanya habang ini-interview siya. At binalaan din kami na biglang nagbabago ang kanyang personality. Hanggang sa dumating na ang oras na pinakahihintay namin, ako ang natasan sa pag-interview sa kanyang silid habang siya ay nasa tamang katinuan pa at kakainom lang ng gamot ni Ate Gianna. Samantalang sina Franco, Manilyn at Betchay ay taga-masid lamang at nagsusulat sa kanilang obserbasyon sa pasyente. Since na bawal magdala ng kahit na anong panulat, ay dapat kong masaulo lahat ng mga tanong ko kay Ate Gianna. Pumasok ako sa kwarto niya at agad naman akong ngumiti at binati siya. Ang kanyang tugon ay pangkaraniwan lamang, hindi mo akalain na may sakit sa pag-iisip. Magandang hapon po Ate Gianna, yan ang bungad ko sa kanya. Tumango lamang siya habang nakangiti. Kinamusta ko siya kung ano ang pakiramdam niya ngayon at ang sabi niya ay ayos naman. Kaso hindi daw naging maganda ang pakiramdam niya nung pumasok ako na agad kong ikinakaba. Umabot na sa 4 na minuto ang aming pag-uusap at habang tumatagal ay palakas ng palakas ang kanyang sagot sa mga tanong ko.
Hindi ko ito pinapahalata sa kanya dahil mas lalo silang maglalakas loob na gawin yon kapag nakaramdam ako ng takot. Ngunit ang sumunod na sagot niya ay hindi ko kinaya. Ano po ang rason kung bakit kayo nandito sa ospital, Ate Gianna? Mahinahon kong tanong habang siya ay nakaupo sa kanyang kama at nakaharap naman ako sa kanya at nakaupo sa monoblock chair. Dahil sa kanya. Sabay turo kay Betchay na nasa labas lamang at nagmamasid sa amin at agad naman akong lumingon sa likod para kumpirmahin kung sino ang itinuturo niya na alam ko'y isa sa aking pinagsisihan na desisyon ko sa aking buhay. Pagtalikod ko kay Manilyn at Franco ay tila nakapikit sila na di umano'y takot na takot sa nakita nila. Habang si Betchay naman ay nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatingin siya sa akin. Para bang sinasabi niya na may panganib akong dapat na harapin. Unti-unti akong lumingon kay Ate Gianna. Pero nasaksihan ko si Ate Gianna na halos nakadikit na sa mukha ko ang mukha niya. Nanlalaki ang mga mata, buhag-hagang buhok at nakangisi. Takot na takot ako sa aking nakita na aking ikinatumba sa aking upuan. Nag-alaboses lalaki si Ate Gianna at nagsambit ng mga salitang Latin. Umatras ako ng paunti-unti habang nakaupo sa sahig at nakakuha ng tiyempo. Na makatayo habang tinitignan ko siya ay nakikita kong naglalaway pa siya. Bago ko man mahawakan ng doorknob ay agad niyang sinabi ng pasigaw na lumayas ka dito Charles, mahina kang nilalang. Papadudot halos mawasak ang dibdib ko sa lakas ng boses niya na naghahalong lalaki at babae. Agad naman ako nakalabas ng kanyang silid at dumating ang ibang mga staff ng hospital upang umagapay sa akin. Nang silipin nila sa bintana si Ate Gianna ay agad naman itong kumaway nang nakangiti sa kanila na tila ba ay walang nangyari. Pero ang kinagulat ng lahat ay ang pagkindat niya sa akin na may pagngisi na agad ko namang kinahimatay. Nagising na lamang ako na nakahiga sa puting kama at pinapaypayan na ako ni Manilyn ng papel na ginagamit niya sa pagsulat kanina at si Franco naman ay nakatalikod na tila may kausap sa cellphone niya. Franco, gising na si Charles, ang sabi pa ni Manilyn. Umarap sa akin si Franco na tila ba ay nabunutan ng tinik. Agad namang binanggit ni Franco na ma'am, gising na po si Charles. At maya-maya naman ay dumating na si Betchay kasama ang head at supervisor ng department na kinabibilangan namin sa ospital. Magaan ang kanilang salubong sa akin. Kinamusta nila ang pakiramdam ko na sinagot ko naman ng okay na po ako. Kahit deep inside ay takot na takot pa din ako na halata naman sa mukha ko. Nagtinginan si Sir Tony na supervisor namin at Ma'am Goldie na department head namin. Na tila ba'y nagbigay hudyat sa kanila para magsimulang magkwento sa pasyente. Napagalaman namin na si Belshazzar ang aming nakita kanina. Bali ka-anim sa katauhan ni Ate Gianna na kung saan ito daw ay may kakayahang malaman ang iniisip ng tao at magboses lalaki. Kaming tatlo ay natakot sa narinig namin dahil si Ate Gianna ay ang aming subject patient namin o yung pasyente na kailangan naming pagtuunan ng pansin at alamin ang history niya at mag-conduct ng iba't ibang mga test. Sa madaling salita ay kailangan naming matapos ang report sa kanya para kami ay makagraduate. Ano pa kaya ang ibang katauhan ni Ate Gianna? Yan ang nasa isip naming apat. Matapos ang insidenteng yon, agad naming nireport ito sa aming advisor sa school. Dalawa lang ang choice ninyo. Makiusap kayo sa inyong clinical supervisor na ilipat kayo sa ibang pasyente na less severe ang case o ipagpatuloy ito. Sabit ng aming professor na may halong pag-aalala. Papadudot hindi namin alam ang isasagot kay ma'am dahil balisa pa kami sa mga nangyari. Kinagabihan, noong ako'y makauwi na, agad naman akong kumain dahil gutom na gutom ako. Halos hindi na ako makahinga dahil sa tuloy-tuloy ang aking pagsubo. Hanggang sa napansin ito ni mama. Na paano ka anak? Hinay-hinay lang sa pagkain, aniya. Hindi ko alam kung bakit hindi ko siya pinansin ng mga oras na yon. At agad akong pumasok sa kwarto. Maya-maya ay kumatok si mama sa kwarto at tinanong kung anong nangyari sa akin. Halatang halata sa mukha ko ang pag-aalala
at takot na mga oras na yon na agad namang nahalata ni Mama. "Kumusta ang unang araw mo sa bagong pinagdutihan mo, anak?" Mahinahon niyang bitaw na agad namang hudyat ng pagtulo ng aking luha. Matapos ko itong ikwento sa kanya ay sinabi niyang makiusap na lamang ako sa aming clinical supervisor. Nailipat kami sa ibang pasyente pero ng mga oras na yon ay gusto ko lang ay magpahinga. Samantala, saktong impuntong alas 5:30 ng umaga ay nagising ako sa tawag ng unregistered number sa cellphone ko. Nagdalawang isip ako kung sasagutin ko. Napilitan na akong sagutin dahil pakiramdam ko ay importante ito. Dumampi sa aking tenga patungo sa dulong bahagi ng pako ang malamig na boses ng isang babae na naghayag ng salitang "tulungan mo ako." Agad nalaglag ang aking cellphone sa pagkakahawa ko at halos hindi ako makagalaw sa pagkakaupo ko sa higaan. Tila na walang antok ko nang marinig ko yon. Nag-isip ako kung ipagpapatuloy pa ba namin ang aming nasimulan kay Ate Gianna. Marahil ay siya yon, humihingi ng tulong sa akin. Ngunit hindi ko maintindihan. Sa huli na pagdesisyonan ko din na ipagpatuloy na lamang. Alas 7 ng umaga nang ako'y gumayak na at nakahanda na ang umagahan sa hapag. Nagtaka ko dahil bihirang maghanda ng umagahan si Mama matapos kong kumain. Dumating na si Mama. "O Ma, saan ka galing?" Agad siyang lumapit sa akin, nabot-abot ang maliit na botelya na may laman na asul na likido. "Para saan to, Ma?" Tanong ko na may halong pagtataka. "Pumunta ako dun sa albularyo natin, si Aling Deli, at sinabi niyang pag bumula ang likido sa loob at naging berde, may hindi pangkaraniwan na nilalang ang nasa loob ng tao. At kung walang pagbabago, ibig sabihin ay sa mental na aspeto ang problema. Lumapit ka lang sa kanya at kusa na ito mag-react." Naguluhan ako pero agad sinambit ng bibig ko. "Ha? Naniniwala ka dun, Ma?" "Ayokong dalhin yan, bawal yan dun," sabi ko. Wala siyang kibo noong sinabi ko yon at agad naman niyang ibinigay sa akin ang aking baon at nagpaalam na ako sa kanya. Papadudot alas 9 ang aming pasok. Sa pinagdutihan namin, nagkita-kita kami nila Franco at Manilyn sa MRT. Agad nila akong in-inform na kaming tatlo na lang ang natitira dahil si Betchay ay nagpa-assign sa ibang pasyente. Bali kaming tatlo na lamang ang natitirang naka-assign na gumawa ng report kay Ate Gianna. "Kumusta ka na nga pala, Charles? Okay ka na ba kagabi?" Sambit ni Manilyn habang naglalakad patungo sa waiting line sa terminal. "Oo nga, kumusta ka na?" Sambit din ni Franco. "Okay naman ako, nakatulog naman ako kaagad," sagot ko naman. Halata sa mukha nila ang pag-aalala. Hindi ko na sinambit ang nangyari kaninang umaga na may tumawag sa cellphone ko at ang alok ni Mama na botelya. Ayokong may nag-aalala sa akin kaya't hindi na ako naglakas loob na sabihin pa yon. 8:45 AM na kami ay makarating sa ospital. Nag-time in muna at kaunting usap-usap sa mga kasamahan kong interns at nagsimula na ang aming session. Habang naghihintay sa pagdating ng mga pasyente, agad akong nakaramdam ng kaba. Nakita ko si Ate Gianna. "Ha? Bakit siya nakabihis pang lalaki?" Sambit ko sa isipan ko. Bumati siya sa ibang mga co-interns ko, gayon din sa akin na tila ba'y normal at casual lamang. Natapos ang session namin na puno ng kaba dahil sa pagiging unpredictable ni Ate Gianna. Humingi kami ng pahintulot na makita ang kanyang medical records na gagamitin namin sa aming report sa kanya. Si Ate Gianna ay 29 years old, may mga old pictures pa siya bago siya na-admit. Almost 6 years na pala siya dito at nagulat ako sa ganda niya. As in sobrang ganda. Maputi siya, 5'4" ang height, mahabang kanyang buhok hanggang dibdib. Sobrang amo din ang mukha niya, mas nagulat ako nang buklatin ko ang sunod na pahina. Nag-aaral pala siya dati sa sikat na Catholic University sa Pilipinas at ang kurso niya ay commerce. Mayaman sila at balita namin ang kwarto niya ay isa sa may pinakamahal na bayad dahil sa pagiging magara nito. Siya rin ay na-diagnose ng DID o kung tawagin ay Dissociative Identity Disorder with Depressive Features. Nagtanong si Franco, "Ano,
Itutuloy pa ba natin to? Hindi kami nakasagot ni Manalyn. Sa pagkakaalam namin ay sobrang bihira ng DID na case dito sa Pilipinas. May contradiction din kasi between DID at ang paniniwala natin sa sapi. Kaya nakakakaba sa part namin na baguhan pa lamang. O ituloy natin. Pagkatapos natin to, magandang grado ang ating makukuha dahil sa hirap at bihira ng kaso nito, sabi ko sa kanila. Papadudot agad namang sumang-ayon ang dalawa dahil kaming tatlo ay naghahabol sa honors. Matapos sumang-ayon ang lahat ay agad naman naming niligpit ang mga records at dali-daling bumalik sa lounge. Samantala papunta na kami sa lounge at nadaanan namin ang kwarto ni Ate Gianna. Sumilip kami pero katakataka dahil walang tao. Tapos na ang session ngunit wala pa rin siya. Mula sa bintana ng kwarto niya agad na sumulpot ang kanyang ulo na nakaharap sa amin nang nakangisi. Napasigaw kami at biglang may sumabog. Naramdaman ko sa bulsa ko yon. Unti-unti kong kinapa ang aking bulsa habang tumatakbo kami papalayo sa kwarto. Lintik yung bote pala nilagay ni Mama sa bulsa ko. Sambit ko sa isipan ko. Agad na kumalat ang itim na likido sa pantalong ko na kulay puti. Kataka-taka, imbis na bumula lang ito ay pumutok ito. Bakit kaya itim imbis na asul o berde? Ano kaya ang ibig sabihin nito? Sino kaya si Belshazzar? At ang iba pa niyang katauhan? At ano kaya ang dahilan kung bakit siya nagkaganyan? Yan ang mga tanong ko noon ng mga panahong yon. Ano yan? Tanong sa akin ni Franco habang nakatingin sa pantalon ko. Puti pa naman yan. Naku, mahirap labahan yan. Sabi naman ni Manalyn. Pero napansin ko na titig na titig si Franco sa mantsa sa pantalon ko. Tapos ay nakita pa niya yung maliit na boteng hawak ko. Lana ba yung hawak mo? Ewan ko, sagot ko kay Franco. Binigay lang sa akin to ni Mama. Ang sabi niya galing to sa albularyo sa amin. Kapag daw bumula ito at nagkulay berde, yung asul na likido, ibig sabihin may masamang espiritu sa paligid. Pagpapatuloy ko. Kaso itimang lumabas Charles eh. Alam mo ba ang ibig sabihin yan? Sa puntong yun ay kinabahan na si Franco. Bakit Franco? Ano ba kung naging itim ang likido? Usisa ni Manalyn sa kanya. Demonyo ang ibig sabihin. May demonyo sa paligid. Mahinang wika ni Franco na siyang nagpataas ng balahibo sa buong katawan namin. Pagkatapos noon ay sabay-sabay kaming humarap sa bintana ng kwarto niya. At ang laki ang mga mata namin sa aming nakita. Nakasilip si Ate Gianna sa salamin at nanlilisik ang mga mata nitong nakatingin sa aming tatlo. Pero etong nakakatakot papadudot dahil meron kaming nakitang figura sa likod ni Ate Gianna. Isang figurang itim, mas matangkad, malalaki ang dalawang sungay at namumula ang mata nito. Papadudot hindi namin alam kung ano talaga yon pero parang demonyo yung nakita namin noong mga sandaling yon. Napasigaw kaming tatlo pagkatapos ay nagtatakbo palayo sa kwarto ni Ate Gianna. Demonyo ba yung nakita natin? Hysterical na wika ni Manalyn sa amin. Demonyo yun, sigurado ako. Sabi ko naman habang nanginginig ang boses at buong katawan ko. Sorry guys pero I quit. Kakausapin ko na ang CS natin na mag-iiba na lang tayo ng pasyente. Hindi ko matatagalan ng pasyenteng yun, ang sabi pa ni Franco. Ako rin Charles, quit na rin ako. Hysterical at halos maiyak si Manalyn habang sinasabi yon. Pero anong sasabihin natin sa CS natin sakaling mag-iba nga tayo ng pasyente? Sasabihin natin na nakakita tayo ng demonyo? Kung sasabihin natin na nakakita tayo ng demonyo, baka i-confine nila tayo dito sa mental hospital? Tanong ko sa kanya. Bahala na basta kailangan nating umiwas sa babaeng yon. Ayaw ko mabaliw, ang sabi ni Franco at nagsisimula na rin mag-hysterical dahil sa nakita naming tatlo. Sa kabilang banda na himasmasa na kami ay saka pa lang namin kinausap ang clinic supervisor namin na magpapalit na kami ng pasyenteng i-record. Ang ipinagtataka ko ay agad na pumayag si Sir Tony at Ma'am Goldie at kakausapin na lang daw nila ang professor namin. Hindi na sila nagtanong kung bakit na ayaw namin kay Ate Gianna. Parang alam nila ang rason. At yun nga papadudot hindi split personality or DID ang sakit ni Ate Gianna. Sinapian siya ng demonyo ng pangalan ay Belshazzar. Pero hindi namin masabi
sa management ng hospital na hindi doktor ang kailangan ni Ate Gianna kundi isang pare. Pero syempre hindi naniniwala sa sapi o demonic possession ng mga medical people, lalo na ang mga psychologist. Yung isang professor ko nga na psychologist ay baliw ang tingin niya sa mga taong may third eye. Ganun pa man ay nasurvive naming tatlo ang OJT namin at maayos naman ang pasyenteng na-assign sa amin na nabaliw lamang dahil sa pag-ibig. Samantala hanggat maaari iniiwasan talaga naming mapadaan sa kwarto ni Ate Gianna at kung kinakailangan naming dumaan ay binibilisan na lang namin. Natatakot kaming humarap sa bintana ng kwarto niya kasi baka kung ano pa ang makita namin. Hanggang sa ilang buwan pagkatapos ng OJT namin ay nabalitaan na lang namin na namatay si Ate Gianna. Nag-suicide daw ito. Inuntog daw kasi ang ulo niya doon sa bintana hanggang sa maubusan siya ng dugo. At kapag naaalala ko yung naging experience namin nila Franco, Manilyn at Betchay ay kinikilabutan pa rin talaga ako. Papa Dudut, ito ang totoong kwento namin ng mga kaibigan at kaklasiko. Sana ay mabasa po ninyo ito at makarating sa inyong YouTube channel at umaasa ako na ma-featured nyo po ito sa lalong madaling panahon. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Charles, also known as Chubbs. Maraming salamat sa iyo, Charles, sa pagbabahagi mo ng iyong tunay na karanasan sa Papa Dudut Stories. Ayon sa mga eksperto, ang isang split personality ay tumutukoy sa Dissociative Identity Disorder o yung DID. Isang sakit sa pag-iisip kung saan ang isang tao ay mayroong dalawa o higit pang natatanging personality. Ang mga saloobin, kilos at pag-uugali ng bawat pagkatao ay maaaring maging ganap na magkaiba. Ang trauma ay madalas na sanhi ng kondisyong ito, partikular sa pagkabata. Habang walang tinutukoy na gamot para sa DID, ang pangmatagalang paggamot ay maaaring makatulong sa mga tao na pagsamahin ang kanilang mga personality sa iisa. Ang trauma sa panahon ng pagkabata ay isang posibleng sanhi ng split personality disorder. Ang mga taong may DID ay merong dalawa o higit pang mga natatanging personality. Hindi ito nagpapakita ng simpleng mga pagbabago sa mga ugali o kalagayan. Ang isang tao na may DID ay nagpapahayag ng mga makabuluhang pagkakaiba sa pagitan ng mga kahaliling pagkakakilanlan na ito na maaari ding tawaging mga pagbabago. Kadalasan ang mga personality na ito ay ganap na magkaiba sa bawat isa. Ang mga fragmented na personality na ito ay nagkokontrol sa pagkakakilanlan ng tao ng ilang oras. Ang isang tao ay nagpapanatili din ng kanilang pangunahing host na pagkakakilanlan na kung saan ay ang kanilang orihinal na pagkatao at sasagot sa kanilang ibinigay na pangalan. Ang kanilang pangunahing pagkakakilanlan sa pangkalahatan ay mas pasibo at maaaring hindi nila namalayan ang iba pang mga personality. Kapag nangyari ang isang pagbabago sa pagkatao, ang bagong personality ay magkakaroon ng natatanging kasaysayan, isang bagong pagkakakilanlan at iba't ibang pag-uugali. Samantala, ang eksaktong sanhi ng DID ay hindi lubos na naunawaan. Gayunpaman ay merong isang malakas na ugnayan sa pagitan ng kondisyon at trauma. Ito'y maaaring totoo lalo na para sa trauma o pang-aabuso sa panahon ng pagkabata. Sa ibang bansa, 90% ng mga taong nakakaranas ng DID ay biktima ng matinding trauma sa pagkabata. Ang kondisyon ay kumakatawan sa isang tao na nagpupumilit na isama at i-assimilate ang ilang mga aspeto ng kanilang sariling pagkakakilanlan na napinsala sa paglipas ng panahon. At para sa iba pang mga kaalaman tungkol sa sakit na DID o Split Personality Disorder ay mabuting kumonsulta sa mga eksperto. Kung tungkol naman sa mga sapi ang pag-uusapan, mahalaga na manalig tayo sa Panginoon. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin po ang Kaistorya Horror para sa araw-araw naming upload ng mga nakakatakot na kwento. Ganon din ang Gian Gianna Vlogs para sa aming weekly family vlogs. Salamat po sa mga subscribers namin.
ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.